Magandang araw po sa ating lahat, no, mga kaibigan, mga boss, mga sangyo. Isa na naman pong impeachment serye, 'di ba? Hindi matapos-tapos, mga kaibigan, no? Kasi tatagal at tatagal to. Ito nga ba, ito na yung sinasabi ni President Marcos na maraming trabaho, maraming pwedeng mas magandang gawin, 'di ba? Mas importanteng gawin kaysa sa impeachment. Ngunit, hindi ito nagpatinag sa Kongreso upang upang impeach si Sara. No? Talaga naman pong nasa Constitution natin yan, di ba? Hindi po mapipigilan ho ng isang presidente o ng 32 million na yan. Hindi mapipigilan yan, mga kaibigan. Basta 1987 Constitution ang pinag-uusapan. Kung ano ang nasa konstitusyon dapat ipatupad, 'di ba? Lalo ito ilihitimo, 'di ba? Lihitimo pong mga usapin, mga reklamo ng isang mga lihitimong nilalang na nihirakan at nilabag ang kanilang mga karapatan. So, guys, panoorin natin 'to, no? Ito'y eksplanasyon mula sa mga eksperto at experience na rin sa mga nagdaang impeachment, no? So, panoorin natin to. Ng higit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob po ng isang taon. Oo. Saan galing ang hugot ng bise? Sumototol kasi, 4 po na impeachment complaints ang Biruin mo. Papailang ka ng 4 na impeachment sa loob lamang ng isang taon. Sige, tuloy mo. Hinain laban sa kanya sa mababang kapulungan sa loob lamang ng 2 buwan. At ang reklamo na naka-impeach sa kanya ay ang pang-4 o yung huling reklamo na hinain at pinasa noong Pebrero 5 ng taong ito. Labag na raw ito sa konstitusyon dahil isa lamang na reklamo ang maaaring paandarin sa isang taon. Ano yung pagkakasabi sa konstitusyon? Ito po. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Oo. Kung gayon, ito po ang importanteng tanong. Kailan masasabi na meron nang na-initiate na impeachment proceeding? Dahil isa nga lang po ang pwede sa isang taon. Taong 2011 pa lamang, meron na pong hatol ang Korte Suprema sa gantong klaseng mga problema. Si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, sinampa ng 2 impeachment complaints noong taong 2010 na tinanggap naman ng Kongreso. At kalaunan, tuluyang na-impeach si Gutierrez ng Kongreso. Pero bago yan, inakyat ni Gutierrez ang issue sa Korte Suprema. Dahil 2 ang kinaharap niyang impeachment complaints, kinestyon ni Gutierrez ang anong paglabag sa 1-year ban sa impeachment proceedings na dapat isa lamang. At sa huli, kinatigan ng Korte Suprema ang Kongreso. Hindi raw nalabag ang 1-year ban ng So, merong kahalintulad na petisyon, noong 2011, sa petisyon ngayon ni Vice President Sara, no? Upang questionin nga ang kanyang impeachment sa House of Representatives, no? Dumulog siya sa korte, sa SC, particular, upang questionin nga ito, no? Pero, merong isang kahalintulad noong 2011 na question din ang 2 impeachment sa kanya. Ngunit, sino ang kinatigan ng Korte Suprema o ng Supreme Court? Ang Kongreso pa rin! So, iyak na naman ang mga didilis! Iyakin na naman kayo! Paano yan? Di mababasura din ang petisyon ni Sara niyan. Gago! Ano gagawin natin ngayon yan? Iyak na naman kayo! konstitusyon. Ang pagsampal lamang ng reklamong impeachment
ay hindi pa po katumbas ng pag-initiate Filing is not ito tantamount ayon of po sa initiating a Korte complaint Suprema. referred to Justice Kailangan Committee. kilalanin muna ito ng Kongreso at yan ay mangyayari lamang pag inakyat na po ang reklamo sa House Committee on Justice. Dagdag pa ng Korte Suprema, hindi maaaring gawing patakaran ang konsepto ng first to file dahil kawawa naman daw ang mga may balak magsampa ng seryosong impeachment complaint kung makikipag-unahan lamang sila. Matatandaan po na nung panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo na uso ang tinatawag na inoculation. Taon-taon nauna nagsasampa ng impeachment complaint laban kay Arroyo ang yumaong abogado na si Oliver Lozano para siyang nakikipag-unahan sa oposisyon sa pagsampa po ng reklamong impeachment laban kay GMA. Dahil hindi pa malinaw ang patakaran noon ng Mautak talaga si Hayop GMA nun. Kumukuha siya, nagbabayad siya ng isang kunwaring abogado para magsampa sa kanya ng impeachment, di ba? Na yung impeachment na yon ay binabasura din ng Justice Committee kasi walang nag-endorse, no? Naklang teteng naman, oh. Pautakan lang talaga yan, no? Talagang iba talaga pag mayaman ka, mapera ka, mautak ka. Tapos, makapangyarihan ka, leche ka. Putang ina nila. Ang inang hayop niya. one-week impeachment ban ang paniwala kasi ng ilan. Ito po ang paraan para mabakunahan si Arroyo ng isang buong taon laban sa lahat ng ibang impeachment. Malamang, oh. Kalaunan naglabas ng sarili nilang patakaran ang Kongreso tungkol po dito sa isyong ito. Sa Rule 2, Section 2 ng House Rules of Procedure for Impeachment ng 15th Congress, ito po ang nakalagay. Matuturing lamang na initiated ang isang impeachment complaint kapag meron pong nagsampa ng reklamo at kapag ito po ay pinasa na sa Justice Committee. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging So in dahil short, hindi pa mga malinaw kaibigan, mga kababayang ng taong ito. nag-iintay ng Kapag impeachment, no? impeachment proceeding laban sa Question nga po ni Vice President Sara, no, ang kanyang impeachment. So, nakakapintig balahibo sa mga didilis kasi aasahan po natin ito na mabasura, no? Ang kakatigan po ng Supreme Court ay yung pag-convince na nga po ng Senado. Wala na. Diba? Tuloy na. Hindi na abutin ng 3 buwan yan. 1 buwan lang yan. Larga na ang impeachment. Labanan na! Putang ina nila. Labanan na to ng mga matitikas ang utak. Mga gulangan ng pinakamagulang. Gago! Kumbaga, utak to utak. Gago! Bunganga sa bunganga. Gago! Laban sa laban. Labanan ng mga magpapanyero. Labanan ng mga mauutak na mga hinayupak ang bumbunan, ng mga hinayupak ang kaluluwa. Gago! Kaya, malapit na. Papunta na tayo sa exciting na park. Gago!